Hello, good evening, good morning, good day, ano man po ang oras na nasa sa inyo, sa mga kapwa ko ka-Church of the Living Faith at sa mga atin pong kababayan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon sa gabi pong ito. Tayo po ay nasa huli na pong yugto para po sa ika-apat na po isang season ng atin pong pananalangin na ang tema ay the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment unto the Lord this 2025. Samahan niyo po ako manalangin. Lord, sa oras na ito, salamat po muli sa opportunity, O God, to share para Panginoon sa iyong mga salita na maging kalakasan na hindi lang po ng aking sarili, kundi ng bawat isa. And at the same time, Lord, bilang isang reminder na rin for us, Panginoon, sapagkat, Lord, ang ganitong mga pagbabahagi ay ang iyong mga salita ang siyang naming pinagkukuhanan, Lord, ng wisdom, ng knowledge, sapagkat ito po ang layunin mo po sa amin, ang purpose mo po sa amin bilang mga kapatid ay yung magbahaginan, magpalakasan, magpanalanginan, at magpaalalahanan sa bawat isa. Lord, use this night para po sa kalakasan, karagdagang kalakasan sa bawat isa. Thank you for this privilege, O Lord. Bless your people and also bless your word, Father. In Jesus' name, Amen. So ano po ba ang i-impose ko pa for the year 2025? Ako po kung hindi nyo po na itatanong, since 1988, ako po ay nakakilala na sa Lord. Kaya yung 1988 na yan, amin pong panganay is now magiging 35 years old na po this coming April. So yun din yung edad namin spiritual na mag-asawa na kami po ay 35 years na po sa Panginoon. So kung masasabi ko na siguro dahil nga ano pa ba yung i-impose dahil ang ating spiritual ay kailangan talaga nagle-level up bawat araw dahil ang mga battle, ang mga labanan ay nagle-level up din at hindi humihinto sa bawat araw. Kaya bagamat ang edad ay pa-edad ng paedad, yung lakas noong mga kabataan pa ay hindi na katulad ng lakas noon na ngayon sa edad ko na to na 61 years old, marami na ako nararamdaman na hindi katulad nung ako ay bata pa. Nung ako ay 30, between 25 to 40 years old, iba. At masasabi siguro na minsan sumasagi sa isip ko na sa edad ko na to, Lord, hanggang kailan ako na maglilingkod sa iyo kasi yung mga kalakasan noong kabataan pa, iba kumpara ngayon. Pero dahil nga tayo ay nabubuhay hindi lamang sa literal na tinapay, kundi tayo ay nabubuhay sa tinapay na espiritual. Kaya kung ang atin mang katawan ay pahina ng pahina, dahil paedad ng paedad, abay dapat na mas higit na nagle-level up ang ating espiritual. Dahil ika nga ni Jesus na sa mga huling panahon, marami ang manlalamig ang kanilang pag-ibig sa Panginoon sapagkat ipagpapalit siya sa kayamanan ng mundo, sa kaabalahan ng mundong ito. Ipagpapalit ang kanyang pananampalataya. Kaya nabanggit ni Jesus na sa pagbabalik ko kaya, meron pa kaya akong madadatnan na nananalig sa akin. So yun po yung akin pong desire na sa bawat hakbang ng aking buhay, in my daily walk with God, ay isa sa naniniwala ako sa pinaka-importante na bilang isang mananampalataya, mahalaga yung bawat araw, paano humahakbang, paano lumalakad kasama ang Panginoon. Dahil ang dyablo ay nariyan palagi na
kasama rin natin. Kaya napakahalaga. And for me, no, sa hindi naman po nagtatanong na hindi natin kasama sa Church of the Living Faith, bilang ako po na pastora at ikalawang bilang associate ng atin pong senior pastor, pagka sinabi mong nandun ka sa leadership position, marami talagang dapat na iisipin na ile-level up pa eh. Hindi dapat humihinto dahil kasi kinakailangan pag nandito ka sa posisyon na ito, ay pataas ng pataas yung antas ng kaalaman, kakayahan, karunungan, sapagkat hindi lang mahalaga dito yung pansarili. Lalo na kapag multitasking, lola na, nanay na, lola pa, tapos meron din asawa na syempre bilang isang may pamilya, may asawa. So marami ang mga kinakailangan na pagbubuhusan ng panahon. At pero sabi nga ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 13 that I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya yung mga past years na mga walang kakayahan, mga pagkukulang na nakikita ko at pinakikita rin ng Panginoon ang mga problema na kinakailangang ayusin at ile-level up pa for this year 2025. Siyempre, bilang isang associate pastora nga po, so yung leadership, kinakailangan ay ma-level up ito. Kasi, di ba, dahil meron tayong great responsibility sa harapan ng Panginoon. Yung mga tao na ipinagkatiwala para i-guide natin. Diba? Kasi pagka gina-guide natin sila, hindi lang ito yung tuturuan mo lang sa pamamagitan ng salita eh. So kasi kinakailangan you have to walk your talk dahil kung anong klaseng leader ka, ganun ang magiging pinamumunuan mo. Kaya bilang isang nasa posisyon ng leadership, yun po ang nais ko na mas lalo pang mag-level up. Kasi tayo naman ay ang Panginoon ang ating dakilang guro at sa pamamagitan din ng atin pong mga pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon, doon tayo lalong natututo. Yung mga hindi natin nalaman before, nalalaman natin. Kaya one of my way para ma-level up pa yung leadership, alam niyo po binalik ko po uli yung hilig ko sa pagbabasa. Lalo na po yung Bible na I see to it that every day ako po ay nagbabasa, nagbubulay-bulay. At doon sa pagbubulay-bulay ay binalik ko po yung aking journaling. So, ang sarap kasi pagka nile-level up mo pala yung reading habit mo, lalo na sa Bible at hindi ka lang basta binabasa mo lang siya for the sake na mabasa mo lang. Pero yung habang nagbabasa ka ay talagang humihingi ka ng wisdom sa God and then sinasabayan mo ng pagsusulat, pagjo-journal. So, nai-enjoy ko yung ibang, alam mo yung sa isang chapter nakakagawa ka ng 5 lessons at talagang nagsisink in ang Word of God at nararamdaman ko na kapag pala talagang busog ka sa spiritual, ay sumasabay na ring lumalakas ang iyong physical. Kaya naniniwala ako na isa sa pinakamahalaga na ile-level up sa buhay natin, walang iba, kundi yung hunger and thirst
sa salita ng Panginoon. Dahil wala naman tayong mapagkukuhanan ng ilaw na gagabay sa atin. At malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ang siya nating ilaw na tumatanglaw sa lahat ng ating daraanan. Kaya without the Word of God, mahirap na lumaban sa hakbangin sa bawat araw. Dahil ang ingay ng mundo, marami tayong naririnig. So kung ang pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay kulang, ay doon na yon. Parang walang iniwan niya na sa physical natin 3 times a day, di po ba? Sometimes nga 6 times a day pa kung kumakain. Kasi bukod sa breakfast, lunch, and dinner, meron pa ng mga between snacks yan before midnight. Kaya talagang nagtatabaan na eh. Ako, laki na ng bilbil ko, di po ba? Ah, pero pagdating sa spiritual, ang question, gaano kadalas na pinapakain yung ating spiritual? At ang pagkain nito walang iba kundi ang salita ng Diyos. And then, sasabayan po natin ng prayer. Kasi sa mga panahon na to, kahit gaano pa kahusay ang atin pong mentor, kahit gaano pa kahusay ang ating pinakikinggan ng mga speakers, praise God sa mga online speakers na alam ko nagko-contribute ito ng strength sa atin spiritually. Dahil talagang may mga pastors, may mga ministers na talagang inanoint ni Lord na naririnig natin online. At talagang naniniwala ako na ito ay nakakatulong. But kapag wala ang ating personal intimacy, like yung pagbabasa, pagkauhaw, pananabik, na pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, and without prayer, mahihirapan po tayong lumago. Mahihirapan po tayo na lumakas sa ating spiritual. Kasi naniniwala ako na pagka nakikinig tayo, yung bang, alam mo yung ile-level up mo yung hear and obey His voice. So hindi mo masusunod ang salita ng Panginoon pag hindi mo naririnig. Pag hindi mo naririnig ang kanyang salita, ibig sabihin hindi mo naririnig yung kanyang tinig. So kung hindi mo naririnig ang tinig, ibig sabihin walang intimate relationship doon. Dahil kasi, totally, di ba, parang walang iniwan sa tao na ang batalik mong kaibigan, dati lagi kayo nag-uusap, lagi nagsusulatan, regular ang inyong communication, and then, no, dumating ang panahon na nawalan na ng access ang isa't isa. Totally no communication. So, anong mangyayari sa relationship? Kaya, kinakailangan, ganun din sa Panginoon. No, when we are reading the Bible, and when we are meditating His Word and praying, always, hindi lang para humingi, kundi nananalangin kasi you acknowledge that God, siya lang ang may magagawa sa buhay natin, na siya lang ang Diyos na kinakailangan hingian natin ng buhay at lakas. Kasi ang bawat oras, bawat hininga, bawat lakas, pahiram niya. Kaya nandun dapat yung i-level up natin yung communication natin sa Panginoon. Kasi kapag ka ang relationship ay very close, so nandun na yung intimacy, nandun na yung para bang walang iniwan niya na umiinom ka ng fresh water every day. Fresh water every day. Hindi siya yung fresh water na nakakasira ng kidney or what, kundi sa pagbabasa mo ng Word of God at sa pananalangin mo, pag nile-level up mo yan, so para na rin yan na palagi kang nakakainom ng sariwang tubig. Hindi lang sa panahon na kailangan mo.
kundi yung sinasabi nila, nauuhaw ka hindi, kinakailangan makainom ka ng kumpletong bilang ng baso ng tubig para ang buhay physical mo ay maging healthy at yung mga pangit na mga bakterya na nasa sa loob diyan nakakatulong yung fresh water kasi kini-cleanse yung anumang mga bakterya na nasa sa loob ng atin pong katawan. So, yung pagle-level up, hindi ka lang umaasa na nakikinig ka lang. Kasi alam mo yon, yung tingin ko dun sa inaasa natin yung pakikinig natin lang sa pastor, pakikinig lang sa church, pero without reading His Word, para bang walang iniiwan niya na gusto mo may magluto palagi para sa'yo. At pagka naluto na, gusto mo meron palaging magsusubo sa'yo, yung susubuan ka. 'Di ba? Ang isang baby, yun ang sinusubuan. Pero pagka ikaw ay adult na at meron ka ng kumpletong ngipin at na malakas ang iyong mga braso at mga paa para kumilos, kaya mo nang lutuan ang sarili mo para makain mo yung menu na gusto mo. Hindi ka umaasa sa subo lang, kundi ay, di ba, ikaw mismo ay naghahanap, nagsisik ng salita ng Panginoon. So pagka nahanap mo ng salita ng Panginoon na yan, so kapag ito ay ito ngayon ang nagbibigay ng lakas sa atin at kasabay ang pananalangin. So I believe this is the most important na kasi marami tayong naririnig na mga andyan lahat yan eh. So, pinoprovide na ni Lord lahat yung mga naririnig nating counseling, advice, diba? Preaching, sermons, lahat yan, instrumento ng Panginoon. Pero wag nating kalimutan na ang gusto ng Panginoon, yung ating pong relationship. At ito ay lalong lumalakas, na may maintain, napapanatili through communication. I-level up ang communication through reading the Word of God, through praying sa bawat araw. And naniniwala ako na ito yung higit na kailangan ng bawat mananampalataya kasi reading the Word of God, diba, sabi sa 2 Timothy chapter 3:16, ang salita ng Diyos ay kinasihan. Ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Espiritu ng Panginoon upang magamit sa pagtuturo, paggabay, pagmali, pagsinungaling sa mga maling katuruan, pag-train sa mga manggagawa upang maging handa sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pag-rebuke, maitama ang mali at para maturuan tayo kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So kinasihan na, nandyan na ang kanyang mga salita. At naniniwala ako, hindi magkukulang ang isang Kristiyano kapag ang kanyang meditation and prayer life ay malakas, mataas ang antas. Kasabay na dyan, siya ay lumalago, namumunga, at mananatili ang kanyang bunga. So that's it. So my challenge today, for all of us, meditate the Word of God. Challenge yourself. Be disciplined sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At para sa mga kapatiran, meron po tayong ipoprovide na copy ng ito po. Nagpagawa na po tayo. So dadalhin ko na lang po ito sa church. Makukuha niyo po yung kopya nito na libre. Ito po ay How to Read Your Bible sa loob po ng isang taon na matatapos mo back to back ang Biblia sa loob po ng isang taon. Medyo huli na kasi February na, so no problem.
Pwede po tayo mag-start kung anong date kayo simulang magbasa. And then makita nyo po, no, kapag in 30 days na maintain natin ang pagbabasa, ay hindi po tayo papayag na merong isang araw na a-absent tayo para hindi po natin basahin ang kanyang mga salita. Kasi ang ganda po kasi dahil minimix niya. So sa umaga, halimbawa, babasahin mo yung book of Luke, no? Lucas chapter 1. Pagdating naman ng tanghali, babasahin mo naman yung halimbawa ay book of Genesis ng chapter 1. Pagdating naman ng gabi, basahin mo naman yung aklat ng awit sa chapter 1, yung mga ganito. Kaya hindi ka maboboring. Tapos sabayan mo pa ng journaling. Naku, napakaganda kapatid. And I tell you, iba ang freshness ng spirit natin, iba ang freshness ng kalakasang spiritual natin kapag ito'y ginawa natin. So, sama-sama po tayo. Let us read the Word of God. Ito ay sabi ng lingkod ng Panginoon, ito ay katulad ng honey na kapag atin itong isinusubo, no, mapait sa una, pero pag ninanamnam mo, masarap, kasing sarap ng honey. At talagang makikinabang tayo. So that's it. So God bless everyone and let's pray. Father, I pray, Lord, na sa mga oras na ito, ang hamon, Panginoon, ay wag naming kaligtaan basahin ang iyong banal na kasulatan. Yan po ang winika mo kay Joshua. Dahil si Joshua, meron po siyang pinamumunuan na milyon na bilang ng mga Israel. And after Moises, siya po ang kasunod na hahawak ng milyong mga tao na ito, na iba-iba ang karakteristik, iba-iba ang mga pag-uugali. At alam mo, Lord, na hindi biro ang kakaharapin ni Joshua dahil sa napakaraming mga tao, lalaki, babae, mga bata, matatanda, na kanyang pangungunahan. Pero ang inihabilin mo, hindi mo inihabilin sa kanya na gawin ang mga bagay-bagay, kundi ang sinabi mo lang sa kanya, huwag mong kaligtaang basahin. Araw-araw, pagbulay-bulayan mo ang salita mo, sabi mo po, Panginoon, upang masunod ni Joshua kung ano ang nakasulat doon. At kapag ginawa ito ni Joshua, ang sabi mo, magtatagumpay ka. Lord, marami po kaming mga pinamumunuan sa aming buhay. Ako, bilang associate ng aming senior pastor, bilang D-group leader din ako sa aking pamilya. Meron po akong asawang pinangangasiwaan. Meron ako mga anak na pinangangasiwaan. Merong mga ibang ari-arian ay pinagkatiwala mo at the same time. And then heto, ang mga anak mo, Panginoon, na inilagay mo sa ilalim ng aming pangangasiwa. Na bagamat konti lang ang bilang, hindi katulad kay Joshua. Kung tao lang, kung ako lang sa aking sarili ang aking aasahan, mas gugustuhin ko, Panginoon, ang manatili na lang sa bahay at intindihin ko na lang yung sarili kong kapakanan. Pero Panginoon, hindi yun ang plano mo sa buhay ko. Hindi ito ang plano mo sa bawat buhay ng mga kapatiran at sa mga nakikinig ngayon. Dahil Lord, malinaw, Panginoon, na sinabi mo na ang first things and foremost, Lord, kaya mo kami sinilang, kaya mo kami nilalang, dahil, O God, to worship your name, and magagawa po namin ang tunay na pagsamba kapag alam namin ang iyong mga salita, ang aming relasyon ay palaging sariwa sa bawat araw. Naririnig namin ang iyong tinig, ang gabay mo na riyan, ang turo mo na riyan, at ang walang humpay mong pangunguna ay naririyan.
Dahil, O God, kami, Panginoon, yung oras na ipinagkatiwala mo sa amin, hindi lang namin inuubos sa sarili naming kagustuhan o kapritsuhan o sa mga sarili naming mga agendas, kundi naglalaan kami ng panahon para, Panginoon, alamin, tuklasin, hanapin ang mga kapahayagan mo. Sapagkat, Lord, ito ang magsisilbi sa aming gabay at liwanag habang kami ay naglalakbay sa mundong ito. Hindi man katulad ng mga Israelita na pinangunahan ni Joshua na milyon, pero Panginoon, hindi po madali ang manguna sa trabaho, hindi po madali ang mag-handle ng iba't ibang tasks sa bawat araw. Hindi po biro ang aming kakaharapin. Subalit, Panginoon, kung nariyan ang iyong mga salita na amin ang nilalagay sa aming isipan at inuunawa namin at ia-apply namin sa aming buhay, ang pangako ng Panginoon, mayroong tagumpay. Tagumpay hindi dahil wala nang mga nangyayaring pangit, tagumpay dahil wala nang mangyayaring mga hindi namin ginugusto. Hindi po yun. Tagumpay dahil kahit may mangyayaring pagsubok, kahit may mangyaring mga bagay na hindi namin gusto, Panginoon, magiging katulad kami ng isang puno na ang ugat ay sumibol ng napakalalim at nakakonek sa bato. Ang bato na yan walang iba kundi ikaw. Dumating man ang unos, ulan, bagyo, tornado, lindol, tinitiyak na hindi mabubuwal, hindi mawawasak. Dahil ang pundasyon namin ay nakaugat sa bato, walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus. Kaya Lord, help us, Lord, to understand, Lord, kung gaano kahalaga ang iyong paghahari sa amin at paghaharian mo lang kami kapag bukas ang aming puso na may kauhawan kasabikan sa iyo pong pangunguna't gabay sa amin. Thank you, Father God. Bless your people. I pray, anuman ang hinaing, sakit, karamdaman, problema, kabigatan, pasanin. Lord, I pray, God, na magkaroon ng katugunan ang hibik ng mga puso ng mga lahat, Lord, na may mga dala-dala mga suliranin tonight. Thank you for your word. Thank you also for this privilege, O God, to share your word. Bless your word and lift up your name, Father, through our lives and glorify your name, O God. Gamitin mo ang buhay namin. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Thank you so much. God bless everyone.